maraming salamat sa inyong damdaming pag-awit. So muli ay ilabas natin ang ating bantayan na may petsang Marso 15, 2014. At narito tayo sa artikulo na parangalan ng mga may edad na. Ayan, ha? Parangalan ng mga may edad na. Ang teksto para sa ating artikulong ito ay ang Levitico 19:32. Pakundanganan mo ang isang matanda. At para sa unang subtitulo, huwag mo akong itakwil. At sa pangalawa, ang pananagutan ng pamilya. At sa pangatlong subtitulo, ang pananagutan ng kongregasyon. Patibayin ang mga may edad na. At para sa tanong sa repaso, paano mo sasagutin? Unang katanungan, ano ang pananaw ni Jehovah sa tapat ng mga may edad na? Ano ang pananagutan ng mga adultong anak sa kanilang may edad ng mga magulang? Ikatlo, paano mapararangalan ng kongregasyon ng mga kapatid na may edad na? Ayan. Kaya alam natin kung saan focus ang artikulong ito. Sa mga may edad na. Okay. So, hilingan natin si Brother Adonis Parnala para sa pagbasa ng mga parang. Hindi nilayo ni Jehovah na tumanda ang mga tao at unting-unting manghina. Sa katunayan, ang original na layunin niya para sa kanila ay magtamasa ng perpektong kalusugan sa paraiso. Pero sa ngayon, ang buong sanglilalang ay patuloy na tumaraling at nasasaktang magkakasama. Ano sa palagay mo ang nadarama ng Diyos kapag nakita niyang nagdurusa ang mga tao dahil sa mga epekto ng kasalanan? Nakalulungkot, maraming may edad ang napabayaan sa panahong mas kailangan nila ang pagkalinga. Unang tanong, ano ang masaklap na kalagayan ng mga tao sa ngayon? Sister, kita, sama ni Brother Reyes. Pagtaas lang kamay, bago ibaba. Ang mga tao ay dumaranas ng paghihirap at pagdurusa, dulot ng pagtanda. Kaya nakakalungkot nga kung isipin na may mga matanda na hindi nabibigyan ng atensyon at pagkalinga. Kaya nga po binabanggit sa Roma 8:22 sapagkat alam natin na ang buong nilalang ay patuloy na dumaraing ng magkakasama at nasasaktang magkakasama hanggang ngayon. Okay, salamat. Ano ba yung talagang original na layunin ng Diyos na Jehovah? Sister de la Cruz, Diyos niyo. Original kasing layunin ng Diyos na ang tao ay mamuhay o magtamasa ng perpektong kalusugan sa paraiso. Okay, tama na. Salamat naman. Kaya ano yung isang nakalulungkot na pangyayari na palasak ngayon sa buong daigdig? May kinalaman din sa mga may edad na. Sister Auring. Sa likod, sa likod. May edad na. Nakalulungkot nga na maraming mga may edad na ngayon ang nakapabayaan mismo ng kanilang sariling pamilya. Na kung saan sa ngayon ay kailangan nila mas lalo din malagang mga pagmamahal at kalinga. At dito nga ay tamang-tama ang payo ang sinasabi ng pangalawang Timoteo 3:3 na walang likas na pagmamahal at walang pag-ibig sa kabutihan. Okay, so yan yung nakalulungkot ang mga pangyayari na nagaganap sa ngayon. So dito tayo sa paragraph 2. Ang mga lingkod ni Jehovah ay nagpapasalamat na may kasama silang mga may edad sa kongregasyon. Naginabang tayo sa kanilang karunungan at napasisigla ng kanilang matibay na pananampalataya. Marami sa atin ang kapamilya ng mga kapatid na ito. Pero kamag-anak man natin sila o hindi, nagmamalasakit tayo sa kanila. Makikinabang tayo lahat kung susuriin natin ang pananaw ng Diyos sa mga may edad na. Tatalakayan din natin ang pananagutan ng mga pamilya at ng kongregasyon sa ating may edad na mga kapatid. Tanong sa paragraph 2, bakit pinahalagahan ng mga Kristiyano ang mga may edad na? Brother Robin? Sa organisasyon po ng Diyos na Jehovah, kapag papasalamat tayo na sa loob po ng kongregasyon ay may kasama tayo ng mga edad na. Dahil po sa kanila na itinabang tayo sa kanilang karunungan at din sa napapatibay tayo at napapasigla sa kanila
matibay na pananampalataya at pagiging tapat sa loob na maraming panahon ng paglilingkuran nila sa Diyos na Jehovah. Kaya hinihimok po tayo sa dalawang bersikulo po dito sa unang Pedro 1:22 na sinasabi na ibigin ang isa't isa ng masidhi mula sa puso, at din sa Galatia 6:10, hinihimok tayo na gumawa ng mabuti sa lahat, lalo sa mga may kaugnayan sa ating pananampalataya. Kamag-anak man natin sila o hindi, magpapakita tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Talaga may kinabang tayong lahat kung susuriin natin ang pananaw ng Diyos sa mga may edad mo. Okay, maraming salamat. Kaya sa artikulo ito, ano ba yung tatalakayin natin? Bigyan natin ng linaw. Sister Dorian. Tatalakayin din natin ang pananagutan ng mga kapamilya at ng kongregasyon sa ating may edad ng mga kapatid. Okay, tama, no? Salamat. Kaya tandaan natin kung anong matutunan natin sa pagtalakay natin dito. Huwag mo pong itakwil, paragraph 3 at 4. Huwag mo kong itakwil sa panahon ng katandaan. Kapag nangihina na ang aking kalakasan, ay huwag mo akong iwan. Ang pakiusap sa Diyos ng manunulat ng awit 7:9. Lumilitaw na ang awit na ito ay karugtong ng awit 70 na may description ni David. Kaya malamang na si David ang bumikas ng pakiusap na nasa awit 71:9. Naglingkod siya sa Diyos mula sa pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, at ginamit siya ni Jehovah sa maraming paraan. Pero, nadama pa rin ni David ang kailangan niyang hilingin kay Jehovah na patuloy siyang alalayan. Marami sa ngayon ang gaya ni David. Sa kabila ng pagtanda at ng nakakakitap nito, kapahapahamak ng mga araw. Patuloy silang pumupuri sa Diyos sa abot ng kanilang makakaya. Marami sa kanila ang limitado na ang nagagawa maging sa ministeryo, pero gaya ni David, mahihiling din nila kay Jehovah na patuloy silang pagpalagi at pangalagaan. Makatitiyak ang gayong tapat ng mga kapatid na sasagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Alam natin yan dahil si Jehovah ang umakit kay David para ipanalangin ang gayong ding mga bagay. Basahin po natin ang awit 71:17 at 18. O Diyos, tinuruan mo ako mula sa aking pagkabata, at hanggang ngayon ay niyahayag ko ang tungkol sa iyong mga kamanghamangang gawa. At maging hanggang sa katandaan at pagiging may uban, O Diyos, huwag mo akong iwan hanggang sa masabi ko sa saling lahi ang tungkol sa iyong bisig. Sa kanilang lahat, nagdarating ang tungkol sa iyong kalakasan. Tanong natin sa 3 at 4, sa A, ano ang hiniling kay Jehovah ng manunulat ng awit 71? Doon, second hall, pinataas ka. Huwag mo akong itakwil sa panahon ng katandaan. Kapag nangihina na ang aking kalakasan, ay huwag mo akong iiwan. Salamat. No? Sa awit 71:9. Sino ang nagsabi nito? Sino siya? Si Hans? Si David. Okay. Si Haring David. So, tanong natin sa B, ano ang maaaring kanalangin ng may edad ng mga miyembro ng kongregasyon? Katabi ni Sister Parnala. Katulad din po ni David, mahiling din nila kay Jehovah na patuloy silang pagpalain at pangalagaan. At pangakatitiyak po ang mga kapatid na ang kanilang mga panalangin ay sasagutin ng Diyos na Jehovah. Okay, maraming salamat, Brother Shem. Okay. So, sa ngayon, katulad ng ginawa ni Haring David sa kanyang panalangin, ano naman yung matitiyak ng mga may edad na namihiling nito? Katulad din na nangyari kay Haring David, Brother Bayo. Makatitiyak po sila na kasagutin po ng Diyos na Jehovah ang kanilang mga panalangin. Alam natin niya dahil sa Jehovah kung nakikita din para ipanalangin ng gayon din mga mga. No? Yun ang katiyakan. Okay. So, ano ba yung binabanggit sa atin dito sa Ecclesiastes 12:1-7 na ginawa ni Haring David bilang buod ng tekstong ito? Sister Londidio. Sa tekstong ito, pinakita ko ano ang nangyayari kapag ang isa'y sumabit sa kapapahamak na araw, tulad ng nawawalang kalakasan, bumabaluktot ang katawan niya, nauubos yung ngipin, lumalabo ang mata, humihina yung kanyang pandinig, pati ang kanyang boses, hanggang sabi sa 7, ay sumabit na siya sa kamatayan. Okay, salamat. So, dito tayo sa 5.
Ipinakita sa kasulatan na talagang pinahalagahan ni Jehova ang tapat na mga may itna at inaasahan niyang pararangalan sila ng kanyang mga lingkod. Sa harap ng may uban ay titindig ka at pakukundanganan mo ang pagkatao ng isang matanda at matakot ka sa iyong Diyos. Ako ay si Jehova, ang sabi ng Levitico 19:22. Oo, ang papaparangal sa mga may edad ng mananamba ni Jehova ay seryosong pananagutan noon at hanggang sa ngayon. Pero kamusta naman ang pangangalaga sa kanila? Kaninong pananagutan niyan? 5, tanong, ano ang pananaw ni Jehovah sa tapat ng mga may edad na? Si Sister Sabrina. Ipinakita nga po ng kasulatan na talagang pinahalaga po ni Jehovah ang tapat ng mga may edad na at inaasahan niya pararangalan sila ng kanyang mga lingkod. Okay, salamat. So, binanggit doon yung salitang tapat ng mga may edad na. Kaya doon sa Kawikaan 16:31, ano yung binabanggit doon? Sister Gakute. Sinabi ng teksto na ang unong may uban ay korona ng kagandahan kapag nasungkuman sa daan ng katuwiran. Okay, salamat. Kaya ano naman yung payo sa Levitico 19:32? Doon sa binabanggit ng Kawikaan 16:31. Kaya ano naman yung pinapayo? Sa Levitico 19:32. Sister Jimenez. Sa Levitico 19:32, sinabi nga ng Diyos na Jehovah na sa harap ng may uban ay hindi ka at pakukundanganan mo ang pagkatao ng isang matanda at matakot ka sa iyong Diyos na si Jehovah. Okay. Kaya para sa Diyos na Jehovah, anong pangmalas niya tungkol sa mga may edad ng mananamba niya? Sister Brother Ignacio. Ito nga po ay isang seryosong bagay noon at hanggang sa ngayon. Seryosong bagay. Okay, maliwanag yun. Dito tayo sa sumunod na subtitulo, ang pananagutan ng pamilya. Sa Isaiah. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina. Hindi ni Jesus ang utos na ito nang tulig sa iniya ang mga Pariseo at mga Eskriba na ayaw maglaan sa kanilang mga magulang. Si Jesus mismo ang nagpakita ng mabuting halimbawa sa bagay nito. Noong malapit niya siyang mamatay sa kahirapang tulos, inhabilin niya ang kanyang ina na lumilitaw na balo na noon sa kanyang mahal na alagad na si Juan. So sa tanong, anong halimbawa ang pinakita ni Jesus sa pangangalaga sa magulang? Brother Allen. Isa nga pong halimbawa ay nung malapit na mamatay ang Panginoong Jesus, inihabilinan niya si Juan upang alagaan ng kanyang inang si Maria na noon ay balo na. Okay, sino ba itong Juan na to na inihabilina ng ating Panginoong Jesus? Ang kanyang ina, Brother Gauna. Joel. Nung binayubay sa mga Panginoong Hesus, wala sa mga kapatid niya mananampalataya ay sa 1:5. Kaya isang apostol ang kanyang ginabilinan na siyang mangangalaga para mabigyan yung spiritual na pangangailangan nitong si Maria. Kaano-ano ng Panginoong Jesus itong Juan na to? Para makita natin kung sino yung nag-take over doon sa pangangalaga sa nanay ng Panginoong Jesus. Kaano-ano niya itong Juan na to? Brad, sa likod. Pinsan po ng ating Panginoong Jesus. Oo, dahil yung nanay niya, si Salome, ay kapatid ni Maria. Kaya doon niya inihabilin. Okay, so kabaligtaran naman ang ating Panginoong Jesus. Bakit inuligsa ng ating Panginoong Jesus itong mga Pariseo? Pagdating sa ganung bagay, Sister Jemima. Sapagkat kagaya ng ulat ng Marcos 7:19, hinahayaan ng mga Pariseo yung mga tao na pag sinabi nilang korban, ibig sabihin, lahat yung mga bagay na inialay sa Diyos, hinahayaan nila yung mga tao na gawin iyon. Kasi imbis na yung bagay na yun ang nagpapangyari sa mga Israelita na kapag sinabi nila yun, hindi na sila nakapaglalaan sa kanilang mga magulang. So para lumusot sila sa paglalaan sa kanilang mga magulang, sasabihin nila, korban yung mga pag-aari nila. Oo, no? Mahigpit ang mga Pariseo ito, mga Eskriba. Kaya ayaw nila maglaan sa kanilang mga magulang. Dito tayo sa 7. Sa patnubay ng banal na Espiritu, isinulat ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay dapat maglaan sa kanyang sariling sambahayan. Pag-isipan ang konteksto na isinulat ni Pablo kay Timoteo.
Tinalakay niya kung sino ang kwalipikadong tumanggap ng pinasyal na tulong mula sa kongregasyon. Nilinaw niya na ang mga nananampalatayang anak, apo at iba pang kamag-anak ng mga may edad ng babaeng balo ang pangunahing dapat maglaan sa kanila. Sa gayon ay hindi mapabibigatan ng kongregasyon. Ang mga Kristiyano rin sa ngayon ay nagpapakitang ng makadiyos na debosyon sa pamagitan ng material na paglalaan sa mga kamag-anak ng nangangailangan. Basahin po natin ang unang Timoteo 5, 4, 8 at 16. Ngunit kung sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, matuto muna ang mga ito na magsagawa ng makadiyos na debosyon sa kanyang sariling sambahayan at patuloy na magbayad ng kaukulang kagantihan sa kanilang mga magulang at mga lolo at lola, sapagkat ito ang kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sa 8, kung ang sino man nga ay hindi naglalaan para roon sa mga sariling kanya at lalo na para roon sa mga miyembro ng kanyang sambahayan, tinatatwanan niya ang pananampalataya at lalong masama kaysa sa taong walang pananampalataya. Sa 16, kung ang sinong nananampalatayang babae ay may mga babaeng balo, paginhawain niya sila at pagpabigatan ang kongregasyon. Sa gayon, ay mapagiginhawa nito yaong talagang mga balo. Dito tayo sa 7. Sa patnubay ng banal na Espiritu, isinulat ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay dapat maglaan sa kanyang sariling sambahayan. Pag-isipan ang konteksto na isinulat ni Pablo kay Timoteo. Tinalakay niya kung sino ang kwalipikadong tumanggap ng pinasyal na tulong mula sa kongregasyon. Nilinaw niya na ang mga nananampalatayang anak, apo at iba pang kamag-anak ng mga may edad ng babaeng balo ang pangunahing dapat maglaan sa kanila. Sa gayon ay hindi mapabibigatan ng kongregasyon. Ang mga Kristiyano rin sa ngayon ay nagpapakitang ng makadiyos na debosyon sa pamagitan ng material na paglalaan sa mga kamag-anak ng nangangailangan. Basahin po natin ang unang Timoteo 5, 4, 8 at 16. Ngunit kung sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, matuto muna ang mga ito na magsagawa ng makadiyos na debosyon sa kanyang sariling sambahayan at patuloy na magbayad ng kaukulang kagantihan sa kanilang mga magulang at mga lolo at lola, sapagkat ito ang kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sa 8, kung ang sino man nga ay hindi naglalaan para roon sa mga sariling kanya at lalo na para roon sa mga miyembro ng kanyang sambahayan, tinatatwanan niya ang pananampalataya at lalong masama kaysa sa taong walang pananampalataya. Sa 16, kung ang sinong nananampalatayang babae ay may mga babaeng balo, paginhawain niya sila at pagpabigatan ang kongregasyon. Sa gayon, ay mapagiginhawa nito yaong talagang mga balo. Okay, so liliwanagin natin itong parapong to. Ito yung mabigat-bigat na parapo. Tanong sa 7 sa A, anong simulain ang ibinigay ni Apostol Pablo tungkol sa paglalaan sa mga magulang? Kaya natin gamitin sa ating sariling pagkaunawa. Mr. Paredes. Pinakita ni Apostol Pablo na ang pangunahing may obligasyon na pangalagaan ng mga balo at saka yung mga may edad na ay yung kanilang mga kapamilya. Sa gayon ay hindi talagang matiyak yung pangangailangan nito dahil sila yung mga kamag-anak at nakakaalam ng tunay na sitwasyon. Kaya pinakita dito yung malaking responsibilidad ng mga kapamilya doon sa kanilang tumatanda ng mga magulang. Okay, liwanagin natin. No? Nabanggit na rin naman. Sino sa mga kapamilya? Nabanggit na yung ilan, pero meron pang natira. Para malinaw, sino sa mga kapamilya ang maglalangan sa mga babaeng balong ito ay may edad ng mga magulang? Sino? Sister Bayo. Pangunahin ng maglalaan yung nananampalatayang apo, anak, at iba pang kamag-anak ng may edad ng babaeng balo. Okay. Salamat. Ano naman. So ano ang konteksto ng sinabi ni Pablo? Alas kong sagot na rin yun, ano? Dagdagan pa lang natin. Ano ang konteksto ng sinabi ni Pablo? Sister Villanueva. Na talagang pananagutan ng pamilya yung kanilang mga may edad ng mga kamag-anak o magulang at hindi dapat mapabigatan ng kongregasyon. Okay, salamat. Paano pa nga ipapakita yung mga Diyos na debosyon ng mga Kristiyano sa ngayon? Ano ba yung kasama roon?
sa pagpapakita ng makadiyos ng debosyon. Brother Escobilla. Ito ay dun sa pamamagitan nga ng material ng paglalaan sa mga kamag-anak na mga nangangailangan. Ngayon, dito kasama naman yung mga kamag-anak na nangangailangan. So, liwanatin natin, sino ba yung mga balo? Balo. Pag sinabing balo, paano yung pagkaintindi niya? Pag sinabing balo, Sister Emma? Maaari natin sabihin walang asawa, maaari din natin sabihin namatay na yung asawa, o hiwalay sa asawa, mga puntong walang asawa. Tama na. Kaya may tinatawag na balong buhay. Sa makabilang bahay yung asawa niya. Kaya single na lang siya. No? Ayun. So, merong yung balo na literal patay na yung kanyang asawa. Okay. So, kasama yun dito sa tinatalakay natin. No? Lipat tayo sa 8. Sa simpleng pananalita, obligasyon ng mga adultong Kristiyano na tiyaking natutugunan ang material na pangailangan ng kanilang mga magulang. Bagaman tinatalakay ni Pablo ay tungkol sa nananampalatayang mga kamag-anak na mga magulang na di ka nagpapananampalataya ay hindi rin dapat pabayaan. Ibang-iba ang kakayahan ng mga anak pagdating sa pangangalaga ng magulang. Iba-iba rin ang pangailangan, disposisyon at kalusugan ng mga individual. Ang ilang may edad na ay maraming anak. Iba naman ay isa lang. Ang ilan ay may tinatanggap na suporta mula sa gobyerno at ang iba naman ay wala. Iba-iba rin ang gusto ng mga may edad na, kaya hindi natin dapat husgahan ang ginagawa ng nagsisikap na alagaan ng kanilang may edad ng mga kamag-anak. Tandaan, pwedeng pagpalain ni Jehovah at gawing matagumpay ang anumang makasudang desisyon gaya noong panahon ni Moises. Lipat tayo sa 8. Sa simpleng pananalita, obligasyon ng mga adultong Kristiyano na tiyaking natutugunan ang material na pangailangan ng kanilang mga magulang. Bagaman tinatalakay ni Pablo ay tungkol sa nananampalatayang mga kamag-anak na mga magulang na di ka nagpapananampalataya ay hindi rin dapat pabayaan. Ibang-iba ang kakayahan ng mga anak pagdating sa pangangalaga ng magulang. Iba-iba rin ang pangailangan, disposisyon at kalusugan ng mga individual. Ang ilang may edad na ay maraming anak. Iba naman ay isa lang. Ang ilan ay may tinatanggap na suporta mula sa gobyerno at ang iba naman ay wala. Iba-iba rin ang gusto ng mga may edad na, kaya hindi natin dapat husgahan ang ginagawa ng nagsisikap na alagaan ng kanilang may edad ng mga kamag-anak. Tandaan, pwedeng pagpalain ni Jehovah at gawing matagumpay ang anumang makasudang desisyon gaya noong panahon ni Moises. 8, tanong natin, bakit isang katalinuhan na hindi nagbigay ang Biblia ng espesipikong tagubilin pagdating sa pangangalaga sa may edad ng mga magulang? Sister Bautista? Ito ay sa kadahilanan, iba-iba ang kakayahan at pamaraan ng mga anak pagdating sa pangangalaga sa kanila mga may edad na magulang na may iba-iba pangangailangan sa material ng kalusugan at desisyon. Salamat. Pero sa kabuuan, sa isang simpleng pananalita, ano yung nililinaw dito ang ating paragraph 8? Sister Labo? Na pananagutan ng isang adultong Kristiyano na paglaanan ng material na pangangailangan yung kanyang may edad ng magulang. At kung ang magulang ng isang Kristiyano ay hindi kapananampalataya, hindi niya rin ito pwedeng baliwalain. Okay, tandaan natin yun. So, maraming kaso, no? Iba't ibang kongregasyon, yung paraan pag-aalaga. Ano naman yung dapat iwasan natin, ng mga kapatid? Brother Sumigin? Kaya nga dapat po natin iwasan yung hindi natin dapat husgahan ang ginagawa ng mga nagsisikap na alagaan na kailang may edad ng mga kamag-anak. Okay, salamat. Kaya para maging matagumpay yung paraan ng pag-aalaga ng isa, saan niya didepende? Sister Bola. Tandaan nga po natin na pwedeng pagpalain ni Jehovah at gawing matagumpay ang anumang makakasunod ng desisyon gaya ng panahon ni Moises. Okay. Bilang 11:23. Basta nakasalig sa makasulatang desisyon yung paraan ng pag-aalaga. Okay, yung desisyon natin. So, 9 hanggang 11 tayo. Kapag ang mga anak ay nakatira malayo sa kanilang may edad na mga magulang,
maaaring maging hamon ang paglalaan ng kinakailangan tulong. Baka biglang kumina ang kalusugan ng isa na sa mga magulang dahil sa pagkadapa, pagkabali ng buto o iba pang malubhang problema. Kaya kailangan silang dalawin. Baka mangailangan sila ng tulong. Marahil ay pansamantala lang o sa loob ng mahabang panahon. Sa talababa, tatalakayin sa susunod na artikulo ang ilang opsyon sa pangangalaga na maaaring pag-isipan ng may edad ng mga magulang at ng kanilang mga anak. Ang mga nasa buong panahong paglilingkod na nasa malayo dahil sa kanilang teokratikong atas ay maaaring mapaharap sa may hirap na desisyon. Para sa mga betelite, misyonero at mga naglalakbay na tagapangasiwa, mahalaga ang kanilang atas. Isang pagpapala mula kay Jehovah. Pero kapag nagkasakit ang kanilang mga magulang, pakaisipin nila agad, kailangan na namin iwan ang aming atas para alagaan ang aming mga magulang. Pero, makabubuting manalangin muna at pag-isipan kung ito nga talaga ang kailangan o gusto ng kanilang mga magulang. Hindi sila dapat magpadalos-dalos sa pag-alis sa pribileyo at baka hindi naman ito kailangan. Posible kayang pansamantala lang ang pagkakasakit na iyon at hanggang namang tumulong ang mga kakongregasyon ng mga magulang nila. Pag-isipan ang sitwasyon ng dalawang magkapatid na lalaki na naglilingkod malayo sa kanilang mga magulang. Ang isa ay misyonero sa South America at ang isa ay nagtatrabaho sa punong tanggapan sa Brooklyn, New York. Nangailangan ng tulong kanilang liigad ng mga magulang. Ang magkapatid at ang kanilang asawa ay dumalaw sa mga magulang nila sa Japan para malaman kung ano ang may tutulong nila. Nang maglaon, pinag-isipan ng mag-asawang misyonero kung dapat na nilang iwan ang kanilang atas. Pero tinawagan sila ng coordinator ng lupon ng matatanda sa kongresyon ng kanilang mga magulang. Pinag-isipan pala ng mga elder ang sitwasyon at gusto nilang magpatuloy ang mga misyonero iyon sa kanilang atas hanggat posible. Pinahalaga ng mga elder ang paglilingkod ng mag-asawa at determinado silang tumulong sa pangangalaga sa mga magulang na iyon. Laking pasasalamat ng pamilya sa gayong pagmamalasakit. Parang natin sa 9:11 sa A. Anong mahirap na sitwasyon ang maaaring mapakarap sa ilan? Tingnan doon natin yung larawan para sa karagdagang komento. Brother Reyes. Sa ilustrasyon na binigay na kung saan ang isang may edad na magulang ay napalayo sa kanyang mga anak dala ng kanilang atas. Sa panahon na biglang magkaroon ng problema sa kalusugan ng may edad na magulang at mga ilangan ng tulong, dito mahaharap sa pagsubok ang dalawang kapatid na naglilingkod kung ano ang pinakaangkop na desisyon para matulungan ang kanilang magulang na hindi makukompromiso ang kanilang gawain sa larangan. Okay, salamat. So nakita niyo yung sa larawan sa page 20. Nais mo elaborate na niyo. Ano ba ang nangyayari dyan sa larawan? Ito yung binanggit na Brother Reyes. Brother Ignacio. Kung papansinin nga po natin sa larawan, kita natin na naging malaking tulong yung pagsulong na dahil nakita natin na malayo yung kanyang anak sa kanyang piling. Ngunit isang hamon din ito na makikita natin dahil hindi niya literal na maaaring tulungan yung kanyang magulang. Kaya yung isang hamon ay yung malayo sa mga magulang para tulungan yung mga magulang. Okay, salamat. So, nakatulong ba ang kahit ganitong komunikasyon dito sa mga edad ng kapatid? Sister Parnana? Malaking tulong po yun kasi ang mga medyo na ay talaga nandun po yung emotional needs nila. At saka talaga mga medyo na matampuhin. Kaya sa simpleng kamustahan by internet o maraming paraan para makausap ang mga magulang, ay nakakapagpasigil na para sa kanila. Kaya paano natin yung sasabi dito sa larawan na nakatulong talaga daw? Napansin niya doon. Brother Labo. Sabihin natin na masaya yung magulang na mag-uusap yung kanyang anak. Baka pinagtitibay siya ng kanyang anak, kaya isang bagay yun na talagang nakatutulong sa matatanda ng magulang. Nakita natin yung ngiti ng magulang. Tanong natin sabihin, bakit hindi dapat magpadalos-dalos ang mga anak sa pag-alis sa buong panahong paglilingkod? Bigay ng halimbawa. Sister Joan Gauna. Yung mga kapatid ko na
nasa pribilehiyo ng pagiging Bethelite, misyonero o yung mga naglalakbay na tagapangasiwa, pag nagkasakit ko yung kanilang magulang, maaari ko silang magpasya na magpitiw agad sa kanilang atas. Pero bago gumawa ng pagpapasya, dapat na manalangin muna sila at pag-isipan nila kung kailangan talaga nila na umalis doon sa kanilang pribilehiyo. Hindi sila dapat magpadalos-dalos. Pwede kasi mangyari na pansamantala lang yung pangangailangan ng kanilang mga magulang at maaari din na yung mga kapatid sa kongregasyon ay handang tumulong. Kaya binigay na halimbawa dito yung magkapatid na brother na yung isa naglilingkod sa South America at yung isa yung sa Brooklyn, New York. Kaya nung nagkasakit yung kanilang magulang, dinalaw nila ito sa Japan. Pero nung nalaman nila na yung mga kapatid pala sa kongregasyon ay handang tumulong para hindi na nila kailangan pang iwan yung kanilang anas. Okay, salamat na. Magandang halimbawa yan. Kaya ano yung pinapayo sa atin o dito sa mga may ganitong kalagayan, no? Mga misyonero, may mga atas. Dito sa Kawikaan 21:5. May payo yan para sa may mga ganyang pribilehiyo o atas. Brother Villanueva? Pero dito, merong payo dito na yung mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan. Pero yung isa na padalos-dalos ay tiyak na patungo sa kakapusan. Kaya ibig sabihin, kung ano man ang ating plano o yung ikikilos, kailangan nating una, i-consulta natin kay Jehovah at mag-isipan ng dahan-dahan. Okay, salamat. So doon sa karanasan na binanggit ni Sister Gauna, ano ba yung nakita rito ng lupo ng matatanda? Kaya sila yung nagdesisyon ng ganoon. Maganda yung kanilang desisyon. Brother Landicho. Nakita nila yung dalawang mga kapatid na ito na may kanya-kanyang atas sila. Nanalo talaga yung kanilang pagnanais na magpaglingkuran at patuloy na mapaglingkuran si Jehovah. Kaya sa kanilang panalangin ay maaaring naisagot ni Jehovah sa ganitong paraan. Sila'y natulungan mismo ng kongregasyon ng kanilang ina. Kaya maganda rin spirito yung pinakita ng mga elder dito sa kongregasyon ito dahil yung kanilang pagtulong doon ay para tulungan din yung magulang at tulungan din yung kanilang kapatid na gustong magpatuloy ng kanilang gawain para kayo. Para yung kasabihan ng yan. Dalawang ibon. Isang putok, no? Naging dalawa yung kapakinabangan. Okay, maliwanag yan. Dito tayo sa 12. Ano man ang maging desisyon ng Kristiyanong pamilya hindi sa pangangalaga sa mga edad ng may mga magulang, dapat tiyakin ang lahat na hindi ito magdudulot ng kadustaan sa pangalan ng Diyos. Tayo nating maging gaya ng mga lider ng reliyon noong panahon ni Jesus. Gusto nating magdulot ng papuri sa Diyos at sa kongregasyon ng ating mga desisyon. Pero tayo tanong, ano ang dapat isaisip ng Kristiyanong pamilya kapag nagdedesisyon hinggil sa pangangalaga sa may edad ng mga magulang? Sister Makalima. Hindi nga natin gusto yung maging tulad ng mga relihiyosong leader ng panahon ni Jesus na dapat nga natin tiyakin na hindi tayo makapagdudulot ng patustaan sa pangalan ng Diyos na Jehovah dahil sabi nga sa ikalawang Korinto sa stress na hindi nga tayo magiging pagmumula na ikatitisod sa iba dahil gugustuhin nga natin magbigay ng pagpuri sa Diyos na Jehovah ganun din sa buong koalisyon. Okay, tama na. Ganda yung binabanggit niyo sa ikalawang Korinto sa stress. Tandaan natin yun. Ang pananagutan ng kongregasyon, 13-14. Hindi lahat ay makakatulong sa mga nasa buong panahong paglilingkod sa paraan gaya na nabanggit na. Pero makita sa sitwasyon ng unang siglo na ang mga kongregasyon ay dapat tumulong sa pangangalaga sa tapat ng mga kapatid na may edad na. Tungkol sa kongregasyon sa Jerusalem, sinabi ng Biblia na walang isa man sa kanila ang nangangailangan. Hindi ito nangangahulugang mayaman silang lahat. Maliwanag na dukha ang ilan sa kanila. Pero may ginawang pamamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Nang maglaon, isang sitwasyon ang bumangon. Iniulat na may mga babaeng balo na napapabayaan sa araw-araw na pamamahagi ng pagkain. Kaya inutos ng mga apostol ang pag-aatas ng mga kwalipikadong lalaki na gumawa naman ng kaayusan para matiyak
na napaglalaanan ng sapat na pantay-pantay ang mga babaeng balo. Totoo, ang araw-araw na pamamahagi ay pansamantalang kaayusan lang para mapaglaanan ang mga indibidwal na naging Kristiyano noong Pentecostes 33 at nanatili ng ilang panahon sa Jerusalem para mapatibay sa espiritual. Gayman, ipinakita ng ginagawa ng mga apostol na makakatulong ang kongregasyon sa mga kapatid na nangangailangan. Gaya ng binanggit na, binigyan ni Pablo si Timoteo ng mga tagubilin para malaman kung sino sa mga Kristiyanong babaeng balo ang kwalipikadong tumanggap ng tulong mula sa kongregasyon. Kinilala rin ng kinasihang manunulat ng Biblia na si Santiago ang obligasyon ng mga Kristiyano na alagaan ng mga ulila, mga babaeng balo at ang iba pang nangangailangan. Sinabi rin ni Apostol Juan, ang sino man na may panustos buhay sa sanlibutan ito at nakikitang nangangailangan ng kanyang kapatid at kay may kinagsasara siya ng pinto ng kanyang magiliw na pagkamahabagin, sa anong paraan na natin sa kanya ang pag-ibig sa Diyos? Kung ang individual ng mga Kristiyano ay may pananagutan maglaan sa mga nangangailangan, hindi ba't makatuwirang isipin na may gayon ding pananagutan ang kongregasyon? Tanong natin sa 13-14, paano ipinakikita ng Biblia na dapat tumulong ang kongregasyon sa pangangalaga sa may edad ng mga kapatid? Brother Tan? Pinakikita nga na noon pa mang panahon ng mga apostol, gumagawa na sila ng kaayusan para masigurong napapangalagaan yung pangangailangan ng mga matatandang balo. Katulad nung panahon noon nung nakita nila na napapabayaan sa pamamahagi ng pagkain yung ilang babaeng balo, nag-atas yung mga apostol ng mga kwalipikadong lalaki para matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Okay, salamat. Kaya tayo bilang sa kongregasyon, ano matutunan natin sa pangyayaring ito? Ano naman ang tinuturo nito sa atin bilang mga miyembro ng kongregasyon? Siyempre, dinulat to para sa ikatututo natin, matutunan natin. Mr. Paredes. Kagaya ng binabanggit ng unang 1:17 na kung sino man yung may panustos buhay ng sanlibutan ito, pero pinababayaan naman niya yung kanyang mga kapatid na nangangailangan, parang wala siyang pag-ibig sa Diyos. Kaya bilang pagpapakita ng mga Diyos na debosyon, talagang meron tayong pribilehiyo na tulungan yung ating mga kapatid na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga ulila, mga babaeng balo, at saka yung matatanda. Okay, salamat. Yun ang ating matutunan. So ano pa mga ulat sa Biblia na nagpapakita na dapat tumulong ang kongregasyon dito sa pangangalaga sa mga may edad ng mga kapatid? Saan pa natin matagpuan bukod daw sa binanggit na ang ulat? Sister Emma. Kung babasahin natin ito ng Timoteo 5:3-16, kasulat din dito na yung may mga edad na o may mga balo, kailangan din tulungan ito ng mga apo, ito na yung mga mag-anak. Sinasaalang-alang dito yung talagang pagsuporta rin sa kanila. Okay, salamat. Ano ba yung tagbili na binigay ni Apostol Pablo dito kay Timoteo? Dito sa unang Timoteo 5:3-16. Sister Capote. Kasi ang sabi dito ay hindi basta balo lang. May qualification yung mga tutulungan. Pero sabi dito sa 3, as a 4, yung tutulong sa kanila, pangunahin ay yung kanilang mga kamag-anak o yung mga anak. Turuan muna sila na mag-practice ng mga Diyos na devotion. Sapagkat kung sila ay may mga Diyos na devotion, gaganapin nila yung kanilang tungkulin sa kanilang matatanda. Kaya kung yung instruction na yun ay ibinigay upang ngunit yung mga tutulungan ay talagang hindi kabos na wala namang may pamilyang tutulong sa kanila. Kaya sabi nga dito ay pangunahing tutulong sa kanila yung mga Kristiyano pamilya din. Kasi sinabi rito sa 8 na kung ang isa ay hindi naglalaan sa kanyang sariling sambahayan, mas masuha pa siya doon sa walang pananampalataya. So, mas niliwanag. Sister Landicho, agdagan. Salamat, Sister Capote.
So gaya ng binalangkas dito sa tekstong ito, unang ang kwalifikasyon, walang ibang kamag-anak na tutustos sa kanya. Pangalawa, siya ay nasa edad na 60 po. So sa ngayon parang senior citizen to na wala nang kakayahan para maghanap buhay. Kasi kahit bago siya pero bata pa, may kakayahan pa siya para tustusan ang kanyang sarili. At ganoon din, kailangan siya ay patuloy na naglilingkod ng masigasig at katapatan kay Jehovah para maging kwalipikado na siya ay balikhati ng kongregasyon. Ayun, no? May mga kwalifikasyon. Bakit kailangan ganon? Natingnan muna yung kwalifikasyon niyo bago tulungan. Ayon to sa nakaraan natin parang brother lang dito. Kasi kung lahat naman na ibibilang natin na sila yung mga ulila o babaeng balo ng mga bigan na, mabibigyan na ng kongregasyon dahil talaga ang kongregasyon ay may tumuhin din sa pinansyal na pangangailangan sa iba't ibang bagay na pagtulong. Kaya kung lahat ay mapupunta doon ang dami, no, talagang kailangan yung kwalifikasyon kasi baka naman yung kanilang mismong kamag-anak ay pwede pang bumalikan para sa kanilang tulong. Okay, salamat. Ayun na, para hindi mapanagutan, mapabigatan ng kongregasyon. So, sa ngayon, bilang individual, pwede ba rin tayo tumulong? Kung titignan natin yung unang 1:37, sariling pagpapasya, Brother Mantaray. Pero kung kaparehang bayan niya yung kawinan, sa ewan kong ipagkaitin na buhay, sa kinahumulan, kung nasa kapangyarihan yung kamay na gawin niya. Ibig sabihin, kung ikaw ay may kaya mong tumulong, talagang tinutulungan ko kailangan ng tulong. Huwag dapat mahadlangan mo yung gagawin mo. So bilang individual, meron kang pananagutan dun sa mga kapatid na nangangailangan. At bilang kongregasyon, meron pananagutan din ng mga matatanda para tulungan yung mga kapatid. Binanggit doon niya po sa Pablo yung equalizing, yung pagkakapatid na tayo. Hindi lahat sa kongregasyon mayaman. So yung ibibigay ng isang may kaya, malaki, yung ibibigay ng wala, medyo konti. Pero pagka napagsama-sama yun, malaking bagay na may tutulong ng kongregasyon. Salamat, no? Kaya bilang individual, sarili mo yung pagpapasya. Kung hindi mo nadaanin doon sa pamantayan o doon sa kwalifikasyon. Pero pag kongregasyon ng tumulong, sasalang-alangan, binanggit dito, ano? Pamantayan pa rin. Meron pa rin titignan. Kaya, kung may babaeng balo man dito, no? Ako balo, hindi ako tinutulong. Kailangan ko naman. So, kaya niliwanag natin yung pag-aaral na ito, no? Okay. No hard feelings. Okay, so lipat tayo dito sa INSEC. Ang ilang bansa, ang gobyerno ay naglalaan ng pensyon, welfare program at mga tagapag-alaga sa mga senior citizen. Pero walang gayong mga serbisyo sa ibang bansa. Kaya naman, hindi pare-pareho ang tulong na kailangan nilaan ng mga kamag-anak at ng kongregasyon sa mga kapatid na may edad na. Kung malayo ang nananampalatayang mga anak sa kanilang mga magulang, nakaka-apekto ito sa tulong na maibibigay nila. Makabuting makipag-usap sila sa mga elder sa kongregasyon ng kanilang mga magulang para matiyak na naunawaan ng lahat ang kalagayan ng pamilya. Halimbawa, baka matutulungan ng mga elder ang mga magulang para makakuha ng benepisyo mula sa lokal na gobyerno at mga welfare program. Baka may maobserbahan din silang ilang bagay, gaya ng mga di inaasikasong bayarin o di naiinom na gamot na kailangang malaman ng mga anak. Ang malino na pag-uusap na may tamang motibo ay makatutulong para masolusyonan agad ang problema at hindi na lumala ang sitwasyon. Maliwanag, kapag may tumitingin-tingin at umaalalay sa kanilang may edad ng mga magulang, makakabawas iyon ng alalahanin ng pamilya. Prince tayo, ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagtulong sa may edad ng mga kapatid? Ano yung dapat isaalang-alang? Sister Aldaguer? Sa alang-alang din po na makabubuti, makipag-usap sila sa mga elder sa kongregasyon, sa kanilang mga magulang para matiyak na maunawaan ang kalagayan ng pamilya. Okay, salamat. Sa anong mga halimbawa pwedeng makatulong mga elder dito sa mga pagkakataong ito? Mga anong kalagayan pwede silang makatulong? Brother Reyes.
May mga pagkakataon na maaaring hindi alam ng mga elder ang mga benepisyo na pinoprovide ng mga gobyerno o mga welfare program. Sa ganitong pamamaraan, pwede natin silang ma-assist sa pamamagitan ng mga impormasyon na baka ma-qualify sila. Oo. So yung mga ganoong mga klase ng tulong. Okay. So ano naman ang epekto sa mga anak na nasa malayong lugar kapag nangyayari yung mga ganitong bagay, kapag naisasagawa, lalong-lalo na yung mga may mga pribilehiyo, mga misyonero, mga naglilingkod sa tahanan ng Biblia. Ano bang epekto sa kanila ito? Kapag nagawa natin, Sister Escobeña? Nasabi nga na ito'y makatutulong na malaki para yung kanilang mga anak na nasa malayo, lalo na kung nasa buong panahon ng paglilingkuran, yun ay makababawas doon sa kanilang mga alalahanin sa kanilang mga magulang o sino man sa pamilya. Ano? Gandang epekto yun. Okay, 16 tayo. Dahil sa pagmamalasakit sa mga may edad na, ang ilang Kristiyano ay naglalaan ng kanilang panahon at lakas para makatulong sa abot ng makakaya nila. Sinisikap nilang magpakita na higit na pagmamalasakit sa may edad ng mga kapatid sa kongregasyon. Ang ilan ay may kanya-kanyang toka sa pag-aalaga at nagkahalinlingan sa pag-aasikaso sa mga may edad na. Paano wala sila sa kalagayang pumasok sa buong panahong paglilingkod, pero nasisiyan silang tumulong sa mga anak ng mga may edad na para makapanatili ang mga ito sa gayong pribileyo hanggat posible. Napakaganda nga ng saloobin ng gayong mga kapatid. Gayunman, pananagutan pa rin ng mga anak na gawin ang mga kaya nila para sa kanilang mga magulang. 16, tanong, paano tumutulong ang ilang Kristiyano sa may edad ng mga kapatid sa kongregasyon? Sister Joylene Lunasin. Tumutulong nga po yung ilang Kristiyano sa may edad ng mga kapatid sa kongregasyon sa pamamagitan nga po ng paglalaan ng kanilang panahon at lakas para makatulong sa abot ng kanilang makakaya. Yung ilang mga kapatid nga po ay nagsisikap na magpakita ng higit na pagmamalasakit sa may edad ng mga kapatid sa kongregasyon. Halimbawa kung ang isa nga po matanda ay nagkasakit o ng ospital, naghahalin po siya ng toka sa pag-aasikaso. Na-experience ko po ito sa lolo ko. Nakita ko po yung mga brother na sa kanyang kongregasyon na may araw meron po silang schedule sa pagbabantay. Ganun din, yung mga meron namang mga kapatid na may kakayahan pero hindi na makapasok sa pagpapayunin, buong panahong paglilingkod, sila naman po ay tumutulong dun sa mga anak ng edad na may pribilehiyo sa kongregasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng magandang na bagay. Kaya ito po ay nagpapakita ng mahusay sa loobin. Pero kung ang anak naman po ay may kakayahan tumulong sa kanyang mga magulang, ito pa rin po ay pananagutan niya hanggat makakaya niya po. Okay, salamat. Tama naman na. Sa magandang saloobin nyo ng mga kapatid. Patibayin ng mga may edad na, 17-18. Mapapagaan ng mga may edad na at ng mga nag-aalaga sa kanila ang mahirap na sitwasyon kung magtutulungan sila at mananatiling positibo. Sa ilang kaso, ang mga may edad na ay nagiging malungkutin o nade-depress pa nga. Kaya baka kailangan mong higit na magsikap para maparangalan at mapatibay ang mga edad ng kapatid. Magagawa mo yan kung lagi kang positibo kapag nakikipag-usap sa kanila. Ang mga may mahusay na rekord ng tapat na paglilingkod ay dapat komendahan. Hindi kalilimutan ni Jehova at maging ng kanyang mga kapwa-Kristiyano ang mga ginawa niya para sa kanya. Pagiging mas magang din ang routine sa pang-araw-araw kung lahat ay magiging masayahin at hindi lagi seryoso. Maraming may edad na ang nagsisikap na huwag maging masyadong mapaghatag. Alam nila na may maraming dadalaw sa kanila at mag-aasikaso kung mabait silang makitungo. Marami sa mga dumadalaw sa mga may edad na ang nagsasabi. Dinalaw ko ang isang kaibigang may edad na para patibayin siya. Pero ako mismo ay napatibay. Basahin po natin ang Malakias 3:6 at Hebreo 6:6. Nang panahon iyon ay nagsasalita sa isa't isa yung mga natatakot kay Jehova. Bawat isa ay sa kanyang kasamaan at si Jehova ay patuloy na nagbigay pansin at nakinig. At isang aklat ng alaala ang pinasimulan isulat sa harap niya para sa mga natatakot kay Jehova at para sa mga palaisip sa kanyang pangalan. Hebreo 6:10. Sapagkat ang Diyos ay hindi ko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kanyang pangalan. Dahil kayo ay naglilingkod sa mga banal at sa patuloy na naglilingkod. Tanong natin sa 17 at 18, paano naka-apekto ang saloobin
pagdating sa pag-aalaga sa mga may edad na. Sister Joy. Sabi nga po dito, kailangan tayong gumawa ng pagsisikap para patuloy natin ang parangalan at mapatibay yung mga may edad ng kapatid. So, kailangan natin dito yung positibong pakipag-usap sa kanya. Kung may edad na siya, napakahalaga yung pagbigay sa kanya ng papuri doon sa mga nagawa niyang paglilingkod. At mahalaga din natin sa kanya na hindi nakakalimutan ng Diyos na Yehova yung kanyang ginawang paglilingkod. Sarili mong karanasan niya, Sister Joy, no? Sister, Pondolan, alala natin. Lagi siyang dumadalo nandun. Okay, so kung tayo ay dadalaw sa isang may edad na umisip, ano yung pinapayo sa atin ng Kawikaan 15:13, Kawikaan 17:22? Sabi kasi dun sa 15:22-13 ng Kawikaan ay ang masayang puso ay nakikita sa mukha. Nakikita sa ating mukha na tayo ay masaya. Kaya ito ay nakakatulong dun sa may sakit sa positibong paraan. Ganun din dun sa sinasabi ng 17:22 na sinasabi dito na ang masayang puso ay gamot, mabuting kagamaan. Pagtalo, puro negatibo yung kwento mo. Malungkot pa yung mukha mo, ayun, nadalito yung kapatid. Hindi maganda at epekto, na? Kaya tama yung binanggit, Sister Kapute. Okay, so dito tayo sa paragraph 19. Inaasam-asam natin ang panahon na mawawala na ang pagkurusa at mga epekto ng di kasangkalan. Samantala, ang mga lingkod ng Diyos ay dapat na manatiling nakapokus sa pag-asang buhay na walang hanggan. Alam natin na makakatulong ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos para maging matatag tayo sa ilalim ng may hirap na kalagayan. Dahil sa pananampalataya niyan, hindi tayo nangihimago. Hindi kahit ang pagkatao natin sa labas ay nangihina, tiyak namang ang pagkatao natin sa loob ay nababago sa araw-araw. Pero bukod sa matibay na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, ano pa ang makatulong sa iyo sa pag-aalaga sa mga may edad na? Tatalakayin sa susunod na artikulo ang ilang praktikal na mungkahi. Tanong natin sa 19, ano ang makatutulong sa atin para makapanatiling matatag sa ilalim ng mahihirap na kalagayan? Ano po ni Brother Joel? Dapat manatiling nakapokus sa pag-asang buhay na walang hanggan. Okay, tama. Talaga bang makatutulong yan? Mayroong epekto ba yan? Kapag ganawan ang ating ginawa? Sister, pakinggan? Makatutulong nga yung pananampalataya ng pangako ng Diyos para maging matatag tayo sa ilalim ng may hirap na kalagayan. Miski na tayo nagpat ng problema, ay tayo maging matibay at matatag. Okay, salamat na. Tama naman. Okay, so tingnan natin dito sa picture. Hindi natin nabanggit kanina dito para sa paragraph 15 and 16 to Sino nais na magbigay ng komento rito para to sa paragraph 15 and 16 Sister Villanueva? Yung picture dito ng isang matanda na aksidente kasi prone talaga sa pagkakatula sa mga matatanda. Bagaman ang pamilya ay may obligasyon talaga sa kanilang mga magulang o kamag-anak, mga may edad na, pero ang kongregasyon ay ina-encourage na tumulong din kung paano yung ginawa ng mga Dila Pablo noon, mga sinuunang kongregasyon na talagang tumulong sila, kuha sila ng mga arrangement para maglaan dito at tinignan nila yung mga pangangailangan pa. Better Life, meron tayong pondo para rito. Ginawa tayong payos. Meron bang karagdagan, Brad? Ito sa likod. Brother Saul. Pagkitan po natin doon sa larawan kung ano yung mga practical na bagay na pwede natin may tulong sa ating mga may edad ng mga kapatid. Hindi ba po doon sa larawan, nakikita natin na upang galing siya sa palengke o namili ng mga kailangan niya para sa kanyang pangailangan sa araw-araw. Kung ang kalagayan po ng isang may edad na ganito na yung kanyang itsura, piyak na mahina na siya. Baka pwede po makagawa ng practical na tulong pangunahin ng congregation o kaya ay mag-atas para sa kanya na mamalengke para sa kanyang mga pangailangan at iba pang mga
pangangailangan. Pinagit ko doon sa para po kanina na baka meron siyang mga gamot na hindi pala napapansin, hindi naiinom. Baka po may magawa tayong practical para matulungan yung kapatid. Oo, anak. Ganda yan. Tama yan. Siya pa rin yung nasa page 22. Siya rin. Okay, so repaso tayo. Paano mo sasagutin? Ano ang pananaw ni Jehovah sa tapat ng mga may edad na? Brother Saulo. Tinahatagan nga po ni Jehovah ang tapat na mga may edad na at gain din bilang kanyang lingkod. Inaasahan niya sa atin na ganun din yung pakikitungo natin sa mga kapatid natin na may edad na. Pahalagahan din natin yung mga kapatid na may uban at dahil ito'y isang seryosong pananagutan sa atin na pinakita ng Levitico 19:32. Okay, oo. Porket may uban, matanda na. Yung mga kabataan ngayon marami ng puting buhok. Hindi sila yan. Ano ang pananagutan ng mga adultong anak sa kanilang may edad ng mga magulang? Brother Macaulay. Nananagutan nga po ng mga adultong Kristiyano na tiyakin natutugunan ng material na pangangailangan ng mga kanilang mga magulang. At sa pamamagitan po nga nito, nakapagbibigay po tayo ng papulong sa Diyos na Jehovah sa congregation. Okay, tama naman. Salamat. Paano mapararangalan ang kongregasyon ng mga kapatid na may edad na? Sister Clara. Isa lang bumalik na paraan, yung komendasyonan sila doon sa mga previous na nagawa nilang paglilingkod para sa Okay, siguro naman lahat ng mga may edad na, nakagawa talaga sila yung mahusay na paglilingkod ng mga kabataan nila. E paano natin malalaman na meron ng ganon, na nakagawa sila? Anong gagawin natin para malaman yun? Ano yung payo sa atin? Ginalaman sa pagsamahan. Mr. Joy. Dapat po dalawin natin sila sa kanilang bahay o kaya kapag may nakayan po sila sa paglilingkod, pwede natin silang samahan. Isa yun. Meron pa, Brad? Napakalaking tulong po yung ginagawa ng papel ng mga overseer ng bawat grupo sa kongregasyon. Kasi sila po yung mas nakakilala doon sa mga individual na member ng kanilang grupo. Nakikita nila sa kanila kung sino talaga yung mga kapatid nito na hindi na nangangailangan ng tulong mula sa kongregasyon. Tama naman. Maganda yung ginawa ng tapat na alipin. Tapat at may ingat na alipin na gano'ng kaayusan yung grupo. Kaya nakikita yung pangangailangan ng bawat kapatid. Okay, so dito natin tinatapos ang ating pag-aaral ng bantayan. Maraming salamat sa inyong nahusay na komento. At naunawaan natin ang malinaw, ang artikulo na ating pinag-aralan na parangalan ng mga may edad na dito nakita natin kung paano natin sila mapararangalan, kung paano natin sila matutulungan, hanggang sa anong kalagayan at sa anong paraan natin sila matutulungan. At dahil pinasalamatan natin ang magandaming pagbasa ni Brother Parnala at naging musigla yung ating pag-aaral ng bantayan. Ang bilang ng dumalo at nakilabang sa ating pagpupulong sa kuting ito ay may bilang na 169. 169. Ating sila ang ating